upang mapataas ang farm productivity at masiguro ang kasapatan ng pagkain sa panahon ng COVID-19 pandemic. Inilunsad ng Department of Agriculture ang pambansang programa na Ahon Lahat, Pagkain Sapat kontra sa COVID-19 o tinatawag ding Plant Program. Bahagi nito ang iba't ibang mga proyekto na makakatulong sa agri-fishery sector gaya ng Revitalize Urban Agriculture and Gulayan Project at ang Fisheries Resiliency Project. Sa ilalim ng Urban Agriculture Project, pangunahing isinusulong na mabigyang kakayanan ang mga nakatira sa syudad na makapagtanim ng gulay sa kani-kanilang bakuran upang makamit ang household food security. Patuloy po na nakipagtulungan ang Department of Agriculture sa mga local government units, mga paaralan at universidad at ang mga komunidad upang pag-ibayuhin ang urban agriculture sa buong bansa. Samantala, isinisulong naman ng Fisheries Resiliency Project ang mga teknolohiya na magpapataas ng produksyon ng sektor ng pangisdaan. Kabilang na dito ang urban aquaponics, isang sistema kung saan pinagsama ang aquaculture o pag-aalaga ng isda at hydroponics o ang pagtatanim ng halaman nang hindi gumagamit ng lupa. Sa ilalim din ng programang ito, paigtingin ang mga initiatives para sa aquaculture and sustainable capture fisheries in inland waters upang mabigyan ng sustainable livelihood ang mga mangingisda. Tara na, mag-plant na tungo sa masagani-ngani at mataas na kita. Malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng 5 pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish at seaweeds. At bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno-videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo. Kaya't halina at panoorin natin ito. Ang seaweed ay isa sa pinaka-importanteng parte ng marine biodiversity. Ito ay nagsisilbing pagkain at tirahan para sa mga iba't ibang isda na matatagpuan sa ating karagatan. Ngunit bukod sa ekolohikal na importansya nito, ito din ay may malaking ekonomikal na kahalagahan.
Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na produksyon ng seaweeds. Ito ay kadalasang kinakain ng mga Pilipino dahil sa protina at mga bitaminang taglay nito. Ngunit karamihan ng produksyon ng seaweeds ay para sa karajinan na may napakataas na komersyal na demand na kadalasang ginagamit para sa mga industriya ng pagkain, kosmetik at medisina. Noong nakaraang taon, nakapagtala ng 1.4 million metric tons ng seaweeds ang naproduce ng ating bansa. Sa kabila nito, ay napakataas pa ng karagdagang pangangailangan nito sa lokal at maging sa pangdaigdigang merkado. Upang mapagsamantalahan ang kakulangan na ito, nais ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na iangat ang produksyon ng seaweeds sa ating bansa. Ang Pilipinas ay mahigit na 800 klase ng seaweeds, ngunit ang pangkaraniwang na inaalagaan ay ang Euchima at Gracilaria dahil ang ating bansa ay masagana rito. At ito din ay ang pinakamabilis na palakihin na seaweeds na maaaring pagkunan ng karajinan. May iba't ibang klase din ng paraan ng pagtatanim nito, ngunit ang pinakamadali at murang gawin ay ang fixed bottom line method. Upang makapagsimula ng seaweeds farm, tiyakin na ang pag-aalagaan nito ay may malinis at malinaw na tubig. Ang daloy ng dagat ay hindi bibilis sa 20 hanggang 40 metro kada minuto at may katamtamang alon na makakatulong sa seaweeds upang makakuha ng nutrisyon mula sa tubig. Ang taas ng tubig ay hindi dapat bababa sa 0.75 meters tuwing low tide. Ang ilalim nito ay hindi dapat mapinong buhangin o maputik. Siguraduhin din na may kakaunting dami ng grazers tulad ng mga sea urchins, starfish at rabbitfish na kumakain ng seaweeds. Ang tubig din ay dapat may karaniwang na temperatura na 27 hanggang 30 degrees Celsius at may alat na 20 to 28 ppt. Para sa seaweeds propagules, kumuha ng paunang seed stocks mula sa iba't ibang kooperatiba o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gupitin ang seaweeds upang maparami ito at siguraduhin na bawat isang seaweed na pangtanim ay may timbang na hindi bababa sa 60 gramo. Mainam din na ang pagkukunan ng paunang pananim ay walang sakit tulad ng ice. Magtali ng plastic straw sa monofilament line na may 20 to 25 centimeters na distansya. Magsukat ng 10.5 meters na monofilament line. Itali ang mga inihanda na seaweeds propagules sa plastic straw at ilagay sa isang seedbed. Para sa paggawa ng fix-off bottom method, kumuha ng ilang piraso na kawayan o kahoy na may habang hindi bababa sa 0.5 meters. Ibaon ang mga ito na may pagitan na 1 meter by 10 meters. Magtali ng PE ropes na may seaweed sa 10 metro na distansya ng kawayan. Ayusin ang PE ropes at siguraduhin na hindi bababa sa 0.3 meters mula sa ilalim ang tali at hindi ito lalabas mula sa tubig kapag nag-low tide. Kung kinakailangan, maaaring maglagay ng dagdag na kawayan sa gitna ng PE ropes kung ito ay lumulundo. Upang mapanatili ang magandang tubo ng seaweeds, magpagin ng mga seaweeds isang beses kada 2 araw upang maalis ang mga dumikit na dumi, algae at ibang klaseng seaweeds na maaaring tumubo sa tali. Tignan at alisin ang mga grazers na kumakain ng mga seaweeds. Palitan ang mga nasira o nahulog na seed stocks. Tignan ang mga kawayan at siguraduhin na walang sira at kayang suportahan ang bigat ng mga seaweeds. Siguraduhin na ang mga seaweeds ay hindi lilitaw mula sa tubig lalo na kapag low tide.
Isa pang paraan upang magpatubo ng Gracilaria ay sa pamamagitan ng pagkukulture nito sa ponds. Ito ay mainam gawin lalo na kung meron tayong palaisdaan dahil sa mga ito ay pwedeng i-polyculture kasama ang bangus at hipon. Ang kadalasang laki ng pond na ginagamit sa pagkukulture ng Gracilaria ay umaabot sa 1 hektarya. Ngunit mainam na hatiin ito sa mas maliliit na parte upang sa mas madaling pagmamanage ng ating farm. Ang lalim ng pond ay hindi bababa sa kalahating metro at may clayey loam o sandy loam bottom. Tanggalin ang tubig mula sa pond at putuyuin ng maigi ng 1 linggo bago magpapasok ng panibagong tubig. Kumuha ng malulusog na Gracilaria seed stocks na gagamitin na pananim. Gumupit ng maliliit na piraso ng mga Gracilaria na may timbang na 5 hanggang 10 gramo kada propagule at may haba na 2 inches. I-broadcast ang Gracilaria sa buong pond. Gagamit tayo ng 5 hanggang 6,000 kilo na seedlings para sa 1 hektarya na palaisdaan. Panatiliin ang lalim ng tubig sa kalahating metro mula sa ibabaw ng Gracilaria. Panatiliin sa 20 hanggang 25 Celsius ang temperatura para sa mas mainam na paglaki ng mga Gracilaria. Ugaliing magpalit ng tubig tuwing ika-3 araw para magkaroon ng sapat na nutrients ang tubig na kakailanganin ng seaweeds upang lumago. Pagkatapos ng 45 hanggang 60 araw ay maaari na itong anihin. Gamit ang matalim na kutsilyo o gunting, gupitin ang mga sangay ng seaweeds at magtira ng mga 100 gramo upang patubuin ulit para sa susunod na cycle. Ngunit iminumungkahi ng National Seaweeds Technology Development Center na anihin ang buong seaweeds para sa panibagong cycle. Kapag naani na ang mga seaweeds, piliin ang mga pinakamagandang seaweeds upang gamitin bilang seed stocks para sa susunod na cycle. Ilagay ang mga seedlings sa isang seedbed kung ito ay hindi agad itatali. Ang mga naani at natirang mga seaweeds ay maaaring ilagay sa basket upang ibenta na hilaw o ito ay maaaring patuyuin. Maganda na patuyuin ang mga seaweeds upang mapatagal ang storage life nito. Patuyuin ang mga seaweeds pagkatapos anihin. Panatiliing malinis ang mga seaweeds at siguraduhin ng mga ito ay hindi malalagyan ng tubig tabang. Mainam na gumamit ng solar dryer upang patuyuin ang seaweeds ng mas mabilis at mas epektibo. Ito ay tumatagal lamang ng 2 hanggang 3 araw. Maaari din itong patuyuin sa pamamagitan ng pag-air dry. Isabit ang mga seaweeds sa mga tali o sa kawayan ng 3 hanggang 5 araw. Upang mapanatili ang kalinisan ng mga seaweeds, siguraduhin na ang mga ito ay hindi sasayad sa lupa o maaabot ng mga hayop. Kapag ito ay natuyo na, maaaring ilagay sa mga sako ang mga pinatuyong seaweeds at iimbak sa isang malinis at malamig na lugar. Para sa paunang puhunan ng isang 1/4 hectare na seaweed farm, mangangailangan tayo ng 30,000 piso para sa 1,250 seedlings, bangka at mga iba't ibang kagamitan para sa pagpapatubo ng seaweeds. Pagkatapos ng 2 buwan ay maaari nang umani ng 7,500 kilong fresh seaweeds. Kung tayo ay magtatabi ng pananim, maaari tayong makapagbenta ng 6,250 kilong seaweeds. Ang gastusin naman sa pagpoproduce ng seaweeds kada cycle ay aabuti ng 29,000 piso. Kung maibebenta natin ang mga natuyong seaweeds sa presyo ng 25 piso kada kilo, maaari tayong kumita
ng higit na 77,000 piso para sa paunang cycle at 127,000 piso sa mga susunod na cycle. Kung tayo ay makakapagtanim ng 6 na beses sa isang taon, maaari tayong kumita ng 733,000 piso kada taon. Kung kayo ay may mga karagdagang katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong dumulog sa National Seaweed Technology Development Center sa Cabidaan, Sorsogon. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.